natin ang pinapalitan. Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Nagpahayag si House Speaker Martin Romualdez ng suporta para sa isang alternatibong People's Initiative, PA, na pinamumunuan ng Senado, kasunod ng pagtanggi ng Senado sa kasalukuyang kampanya ng PA na amendahan ang charter. Sa isang liham kay Senate President Juan Miguel Zubiri, tinanggap ni Romualdez ang panukala ng Senado na amendahan ang mga probisyong pang-ekonomiya ng Konstitusyon ng 1987 sa pamamagitan ng Resolution of Both Houses, RH 6. Sinabi rin niya na susuportahan ng Kamara ang paglikha ng isang alternatibong PA na pinamumunuan ng Senado. Gayunpaman, lahat ng 24 na senador ay pumirma ng isang manifesto na tumututol sa kasalukuyang kampanya ng PA, na pinaniniwalaan ng ilang mga senador na si Romualdez ang may pakana. Ang kampanya ng PA ay naglalayong amendahan ang konstitusyon ng 1987 upang payagan ang Kamara at ang Senado na bumoto ng magkasama sa mga iminumungkahing pagbabago sa charter. May mga alegasyon din ng vote buwaying laban sa kampanya ng PA. Sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na maraming mga senador ang nawalan ng interes na itulak para sa RH 6 dahil sa hinala na ang mga leader ng Kamara ang nasa likod ng kampanya ng PA. Bilang tugon, itinanggi ni House Majority Leader Manuel Dalipe ang sinambit ni Villanueva na walang basehan. Itinanggi ni Romualdez na nag-endorso o nagpaparusa ng direktang partisipasyon ng mga miyembro ng Kamara sa pangangalap ng pirma para sa kampanya ng PA. Ay atin naman pong panoorin ang madamdaming pahayag ni Senator Joel Villanueva. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano pang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila ay niloko at ginoyo ng peking initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Will, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po nang natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon mo ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati Toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito.
ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Respetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma. Sa aming palagay, may katuwiran ang mga senador na magalit at mawala ng tiwala sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon, partikular sa People's Initiative. Itanggi man ni House Speaker Martin Romualdez na walang kinalaman ang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso sa People's Initiative na ito ay medyo hindi kapanipaniwala base na rin sa mga pahayag ng ilang mga kongresista. Sa parte ng Senado, kailanman ay hindi sila sasang-ayon sa anumang hakbangin na aalisan sila ng tungkulin bilang mga senador at buburahin ang kanilang sariling institusyon. Basic lang naman po yan eh. Naniniwala po kami na iisa ang nais ng dalawang kapulungan na makatulong sa Pilipinas at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabilis ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ngunit dahil malabo pa ang proseso ng People's Initiative, dahil wala itong katumbas na enabling law bukod pa sa napakahalagang implementing rules and regulasyon kung paano ang tamang pagsasagawa nito. May kasabihan po tayo, haste makes waste. Ano po ang masasabi niyo dito? Nagsasabi po ba ng totoo si House Speaker Martin Romualdez na walang kinalaman ang sino man sa mababang kapulungan sa kontrobersyal na People's Initiative? Naniniwala po ba kayo sa kanya? Sa kabilang banda, hindi po kaya nag-overreact kang ang mga senador ukol dito? Pakilagay lang po ang inyong saloobin sa comment portions. Thank you. Splat Communications, please subscribe, follow, like, comment, and share.